Andy Eigenman versus Philmar Alipayo, love scandal, lessons to learn. Ngayon, Dad, naging viral this weekend ang isang issue between celebrity Andy Eigenman at saka yung asawa niya na internet personality at surfer na si Philmar Alipayo. Dahil nagra-rant si Andy Eigenman kasi sabi niya, Year of the Snake, dahil feeling niya, nag-cheat daw yung asawa niya. Dahil yung best friend daw nilang babae na isang dayuhan ay nagkaroon daw sila ng parang matching tattoos ng kanyang asawa, couple tattoos. Ang tattoo na ng isang dayuhan na babae na to at yung husband niya ay 224 daw. At nag-post pa nga yung babae na dayuhan na to na ang ibig sabihin daw ng 224 ay today, tomorrow, at forever. Kaya nagagalit at naiinis si Andy Eigenman, pinost niya sa kanyang Instagram na sobrang galit daw siya sa best friend na to dahil feeling niya na parang cheating daw ang ginawa ng asawa niya, si Philmar, at saka ng dayuhan na babae na to na best friend nila. Kaya naging drama to at sinasabi naman ni Philmar na pwede naman daw siyang tawagin cheater. Eventually, kinarify naman ni Andy Eigenman na so far, hindi pa daw nag-cheat ang asawa niya. Naiinis lang daw siya dahil nagkaroon siya ng matching tattoo sa ibang babae na sinasabi daw ng asawa niya na best friend daw niya yung babae na yun. So Dad, ano masasabi mo sa mga lessons to learn dito sa naging love scandal na to na may female best friend ang asawa niya at nagkaroon pa sila ng matching couple tattoo na medyo romantic ang implication na 224, today, tomorrow, at forever. So siguro ganito tingnan natin yan. No? Una, meron nga, di ba, may mga lessons nga tayo na sinasabi. Ito naman noon pa to, traditional lessons to learn na to na number one, sabi nga nila, do not expose your dirty linen in public. No? Ibig sabihin niya kung meron kayong mga hidwaan o meron kayong pagtatalo ng mga, lalo na ng mga minamahal nyo sa buhay, mas maganda siguro na dapat pag-usapan nyo ito privately, no? Kaysa naman na-expose to publicly. Kasi pag na-expose to publicly, maraming nakukompromisong tao. No? Saka pangalawa, kung medyo mali nga yung ating paratang o akusasyon, siyempre lalong lalaki yung problema, lalong lumalaki yung apoy, no? Yung sunog na sinasabi nila at marami pang makikialam na tao. So hanggat maaari kung merong hidwaan ng mag-asawa o mga may relasyon, mas mabuting pag-usapan to on a private basis. No? Saka second nga, siguro nga, isa din to lessons to learn. No? As a person, siyempre wag natin kalimutan na pag yung ating minamahal, merong isang laging kasama din na opposite sex, siyempre hindi talaga may iwasan na magkaroon ng mga bonding yan, no? Personal bonding. At minsan, kadalasan, ang nangyayari, siyempre pag may personal bonding na ganyan, nagkakaroon sila ng relasyon. So yun din siguro, habang maaga, dapat maagap kayo na pag alam nyo na yung asawa nyo o yung girlfriend nyo, merong ibang parang na lagi nakakasamang opposite sex, kung hindi naman bakla o hindi naman dapat umpisa pa lang anuhin nyo na, kumbaga i-call out nyo na, no? Para hindi lalong lumalim. Kasi sinasabi nga siyempre pag nagtagal, nagkakaroon ng bonding yan, nagkakaroon ng relasyon, mas mahirap nang awatin yan kung sakasakali, no? So dito naman sinasabi naman ni Andy na mukhang hindi naman yata nag-cheat yung lalaki, no? Pero siyempre dahil nga ang nangyari, nakikita natin na nagkakaroon na ng personal bonding, siyempre mas maganda sana na i-call out mo na para sa ganun hindi na magkaroon ng ganyang sitwasyon. Habang maaga pa lang, sabi nga nila call a spade, no? Habang maaga, call it out para sa ganun makorek yung mistake kung sakasakali. O hindi na mauwi doon sa ganung patutunguhan na pagdating sa dulo, pagtatalunan nyo rin, no? Pero again, to all women, siyempre tandaan natin na kadalasan, kung sino yung pasensyosa na babae, kadalasan, at kung yung lalaki naman responsable at nagkakamali at pinagpapasensya nyo, eventually pagtandaan niya sa inyo pa rin uuwi yan. No? Yun ang sinasabi nga ng mga matatanda sa atin. At yan din ang ating mga natutunan sa buhay. Kaya iyan yung mga lessons to learn natin. So yun nga, Dad, yung sinasabi mo, importante rin mag-set ng important boundaries kung nafe-feel mo na hindi ka na komportable sa mga ginagawa ng inyong mga partner. Pero Dad, alam mo ba, sinasabi rin ng maraming netizen na wala silang simpatya daw para kay Andy kasi sa history daw ni Andy, parang nagkaganunan si Andy na meron daw siyang ibang boyfriend at parang may iba siyang isa pang boyfriend daw na dinedate habang nandun siya sa isang boyfriend niya at dahil doon, medyo nasaktan daw yung career daw ng isang boyfriend niya na dati. So, ano masasabi mo doon, Dad, yung sa history ng isang tao? Karma ba yun o ano? Hindi, normally kasi gano'n naman yun. No? Siyempre, mahirap naman maghusga. No? Hindi natin mahusga dahil yung mga ganyan, mga chismis lang yan, mga kwentong kutsero yan. So, siyempre, mahirap naman natin kung sino yung papanigan o sino yung paniniwalaan. No? Sila lang ang nakakaalam niya kung ano yung totoo at hindi. Pero siguro, ito yung lessons naman to all din. No? Sa lahat tayong mga tao, lahat tayong mga nilalang, pag tayo may ginawang medyo mali o meron din tayong mga nasaktan na tao, normally, umiikot kasi yung gulo ng buhay. Maaring hindi yung taong yun ang magtuturo sa atin ng leksyon, ibang tao naman na magbibigay din ng ganung leksyon sa atin. No? So, yun ang mga natutunan ko sa buhay. No? Lessons to learn, pag meron kang ginawang hindi tama sa kapwa mo, kadalasan bumabalik din sa iyo yan sa ibang paraan, sa ibang panahon, sa ibang pagkakataon. So kaya nga is always best na hanggat maaari at hanggat kaya mong panindigan ang iyong relasyon, dapat alagaan mo at panindigan mo kasi nga umiikot ang mundo at hindi mo alam kung kailan mo pananagutan yung mga naging pagkakamali mo rin noong nakaraan. Yun ang ating lesson. So it's always best to avoid these mistakes and to be responsible and be honest with yourself and with the people you care about. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, inyong dad ng bayan.